Uh, Ladies and gentlemen, today is a very good evening, and we have the substantial news items to be discussed, and we will analyze all of them. Ano natin, pag-usapan natin yung mga malalaking pangyayari sa ngayon. Ang unang pangyayari na malaki ngayon ay nung nagpalabas na ng tinatawag na partial report. Ngayon lang ako, grabe, daming mga matatalino sa mga panahon ngayon, mga tao ni Romualdez, tao ni Bongbong Marcos, partial report. Hindi ko pa narinig yung partial report ng committee report ng House of Representatives. Itong Quadcom kasi nagpalabas ng partial report. Anyway, hello. So, Merry Christmas sa inyong lahat at sana ay nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Ako naman po ay happy rin at kahit papano na malayo ako sa Maynila. Dito po ako ngayon sa Bicay. Kahit sabihin ko na ngayon, nasa Puerto Princesa po ako ngayon. So, para laban, at least hindi naman ako nawawala sa sirkulasyon. Sa akin lang, bibigay ko lang mga konting analysis para malalaman ng mamamayan kung ano ba talaga ang dapat tingnan, bantayan para sa kinabukasan ng ating bayan. So ngayon, sabi ko nga may dalawang pangyayari. Ang unang malalaking pangyayari ay yung nagpalabas ng partial report ang Quadcom at nirekomenda nila na kasuhan ng crime against humanity si Duterte, kasama si Bongo, kasama si Bato. So, this is overall, I look at it as a good move. Although ang mga nagmo-move ay may issue rin sa corruption, that's another thing. Basta ito dapat nagpalabas sila ng rekomendasyon sa Department of Justice na kasuhan ang yung dating presidente na si Duterte, si Bongo at saka si Bato ng kaso na tinatawag na crime against humanity. Ang crime against humanity po, magandang gabi, Alulalya. Ang crimes against humanity po ay kapariho rin po ang kahulugan kaysa crimes against humanity nandun sa International Criminal Court. Parihong-pariho ang kahulugan. In fact, yung ating batas na Republic Act 9851 na kung saan napapaloob ang kahulugan ng crime against humanity ay nauna pa kaysa Rome Statute na bumuo ng International Criminal Court. So, nakalagay din doon sa Republic Act 9851 na isang probeso na nagsasabi na ang Pilipinas ay rerespeto sa mga international na mga opisina, tawagin lang natin opisina for lack of better term, no? Mga international na opisina na nauna magsampa o magproseso ng kaso laban sa sino man sa Pilipinas. So, ibig sabihin, may issue, may pagpatuloy ba, may sampa ng Department of Justice ng Pilipinas kung pag-aralan nila yung report ng Quadcom. At sa tingin ko naman, in all fairness, mayroon talagang tinatag na probable cause. Kaya lang, mataas na ngayon ang level ng probability na hinahanap ng Department of Justice because of the Department Order number 15 na pinalabas ng Department of Justice. At sinasabi po ron sa Department Order number 15, ang sukatan po ngayon para magdesisyon ng ikakaso sa isang akusado o hindi sa korte ay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yun na po. Anong ibig sabihin naman yan kumpara sa probable cause? So quickly, ang probable cause ay tinitingnan na base sa mga ebidensya, malamang na yung akusado ay gumawa ng krimen. Pag sinabi mo naman prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, dito muna tayo mag-treat kung ano yung prima facie evidence. Ang prima facie evidence naman po ay yung level ng ebidensya
na kung titingnan mo at kung hindi magdepensa ang akusado, guilty na siya. Yan pong ibig sabihin ng prima facie evidence. Para mas maintindihan ninyo, magbigay ko ng halimbawa na pinakamagandang halimbawa. Ikaw halimbawa, nahuli ka sa kalsada na nagmaneho na wala kang dalang lisensya. So may krimen ka na ngayon. Huliin ka ng pulis at kakasuhan ka na dahil sa wala kang lisensya, ano ang kaso niyan, ang level. Kapag hindi ka napapayagan, halimbawa, walang ebidensya maipakita na meron siyang lisensya, ibig sabihin, meron ng tinatawag na prima facie na ebidensya na sasabihin, guilty kayo na nahulihan na nagmamaneho na sasakyan na walang driver's license. Ganun po yung prima facie evidence. Pero halimbawa, pagdating sa korte o di kaya pagdating sa piskalya, nagsumite yung driver na hinuli ng lisensya, halimbawa, nawala niya lang, nakita niya na at pinakita. So, ano ngayon, absuelto siya. Pero kung hindi niya mapakita yun, guilty na siya. Yan ang prima facie evidence. So, pwede natin isa pang halimbawa. Nahulihan ka ng barel at hinanapan ka ng permit to carry firearms outside of your residence at saka tinatawag na license at tinatawag na LTOP, ay kung wala kami ipapakita, ikaw ay guilty na. Pero kung dadalhin ka na sa husgado o sa piskal at kung ipakita mo na halimbawa naiwan mo lamang sa bahay mo ang iyong LTOP at saka yung permit to carry firearms outside the residence, na-absuelto ka na ngayon. Pero yung prima facie evidence na sinasabi, kung wala kang ebidensya na ipakita, guilty ka na, ay iyan pong prima facie. Ngayon, ano naman po ang tinatawag na dinudugtong doon na with reasonable certainty of conviction? Ang dinudugtong naman po, ang ibig sabihin yun ay may kompleto na ebidensya ang piskalya at ang pulis na pagdating sa trial, kompletong ebidensya para tatawagin na magiging kahit may depensa ka pa, may kompletong ebidensya para mapatunayan na guilty ka beyond reasonable doubt. Ganon pong ibig sabihin nun. Halimbawa, pag-usapan natin ang barel. Tapos nahulihan ka na wala kang bitbit na LTOP at wala kang bitbit na permit to carry firearms outside of your residence. So ngayon, halimbawa, ang nangyari, wala kang ipinakita, wala kang ibang talagang wala kang lisensya, wala kang talaga. So ngayon, pag wala kang talagang lisensya at hindi yung naiwan na sa bahay, ibig sabihin po, meron ng reasonable certainty na makukonvict kayo. Ganun lamang po ang ibig sabihin yan. So with that, titingnan natin ngayon ang kaso na isasampa ng Quadcom ng Department of Justice base sa rekomendasyon ng Quadcom na crime against humanity. Tatingnan natin kung tatalab ba. Alam mo yung elemento ng tinatawag na crime against humanity sa lokal na version, hindi sa ICC ay kapariho din, sabi ko, ang ibig sabihin. So ang elemento ay kapariho din. So ano yung mga elemento? Kailangan mapatunayan na may ebidensya sila na magpapakita na mayroong maraming pinatay, massive killing. At ang lahat na pinatay ay mga sibilyan. O kung mayroon mang hindi sibilyan, pero sa ngalan ng pagkasibilyan ng treatment sa kanya. Okay? So ngayon, iyan ang unang elemento. Pangalawang elemento ay mayroong tinatawag na polisiya o standard order na magpapatay. Yon ang ngayon ang pinakadalawang elemento na magpapatunay. Actually, yun lang ang mga elemento na kailangan para patunayan na magigilty si Duterte at saka si Bato at saka si Bongo. Ang tanong lang ay meron pang isang may isa pang tanong. Ano kaya magiging resulta dahil meron ng kaso sa International Criminal Court, parihong kaso rin. Ano mangyayari? Well, siguro ay sa susunod ko na didiscuss yan
Although, ang tingnan natin, pero initially, sasabihin ko sa inyong unang problema. Ang problema dito ay nakasaad po sa batas ng Republic Act 9851, 9581, na nagsasabi na kung may nauna na kaso na naisampa sa international, ay hindi pwedeng makialam ang ating lokal na mga korte at lokal na mga investigative bodies. Yun lamang po ang problema dyan. So kung how will it be done, I will discuss that later on. So ngayon, titingnan natin, i-analyze natin sa elemento, marami bang namatay? Mapapatunayan ba natin? Napakadali po panutahin kasi inamin na po, naman po ng PNP na 6,000 plus ang pinatay. So madali lang natin patunayan. Next, mapatunayan ba natin na si Duterte ba nag-utos? Alam mo, sa totoo lang ha, marami akong nakikita mga ebidensya na siya talaga nag-utos. Kaya kill o whatever, ang dami po. Pasensyahan tayo, dami-dami po. So kung ako tanungin mo, may reasonable certainty na may prima facie evidence na si Duterte ang nakagawa ng kasalanang crime against humanity. Kasi sa dami nga pinatay. At saka mayroong standard na utos kung paano gagawin. At may tinatag na war on drugs, yun pong pagbabasihan na gagamiting ebidensya naman sa kanya na talagang mayroon siyang standard order na magpapatay. Ayun na lang ang pag-usapan siguro na medyo matindi na issue. Talaga ba, siyempre, i-deny ni Duterte yan. Talaga bang ikaw ay nag-utos na sa mga polis na papatayin ang mga nahuli? Yun lamang, doon lang tayo magka-diskusyon. Pero I do believe the evidence is sufficient for it to be proved na merong crime against humanity na mapatunayan laban kay Duterte, kay Bongo at saka kay Bato. Actually, marami pang iba. Kasama pa dyan si Dibold Sinas. Kasama pa dyan si Bato de la Rosa. Ay, sabi ko na si Bato. Si Albayalde, Oscar Albayalde. Yun po ang mga delikado dyan. Ha? So sa tingin ko naman ay naintindihan na ninyo kung anong ibig kong sabihin. Okay. Sa sunod na tayo mag-vlog kung ano mga komplikasyon at sa ICC. Ang sunod ko ang i-discuss ngayon ay medyo ano na ang medyo ng problema si Bongbong Marcos at saka si Aimee. Although nag-anunsyo si Bongbong Marcos na ibibito niya o di kaya ay kukontrahin niya ang budget na inaprubahan sa Bicameral Conference Committee ng House of Representatives at saka ng Senate. So sa totoo lang, anti-Marcos ako, pero at least sa yan, ay natutuwa naman ako, inanunso niya na busisiin niya at bago matapos itong taon sa kanya pipirmahan. So hindi man lang siya nagsabi kung alin, pero nabigay na siya po ng tip kung ano po ang tinitingnan. Marami po siya titingnan ng mga problema sa budget. So ang nakikita ko na problema sa budget ay ganito. Zero ang PhilHealth. Mali po yung katunaang katwiran ni Chis Escudero, ni Grace po, at yung iba pang mga senador na gusto ng kwarta sa ayuda, na sabihin nila dapat parusahan ang PhilHealth sapagkat walang maayos sa programang PhilHealth sa paggagamit ng pundo ng PhilHealth. Sinabi nila, which is tama naman talaga, sa totoo lang, maling-mali yung PhilHealth. Pero ang tanong, tama ba yun na Pilipino ang mapaparusahan? Sagot ko, mali po. Ang tanong naman kasunod, may paraan ba? So may paraan po. Anong paraan? Dapat nilagay nila ibalik ang pundo nitong PhilHealth at maglagay sila ng isang paragraph, isang sentence lang na batas na rider ang tawag namin dyan. Rider para doon sa pundo ng specific lamang sa pundo ng PhilHealth. Sasabihin doon, provided these funds, the PhilHealth is ordered to use all funds without thinking na may maiwan pa. Ubusin ang lahat para sa lahat na makaka-hospital sa ngayong 2025. Kailangan ubusin. Ganun lang ilalagay nila.
At kailangan 100% lagay din sila ng kulatilya. Kailangan 100% na gastos sa ospital, sagot na ng PhilHealth. Dapat ganun lang ang solusyon dyan. Ang problema kasi, pumasok sa utak ni Chis Escudero at ni Grace po, yung kumita sa ayuda. Kasi ang ginawa nila, kinuha nila yung 74.4 billion na budget mula sa PhilHealth at inilipat sa ayuda. Ang ayuda, kailangan 80 billion. So, kulang pang 74.4. So, ano ngayon ang nangyari? So, ang nangyari ngayon ay kailangan kumuha din sila ng budget mula sa Department of Education na 12 billion. So, sumubra na. Sa 12 plus 74, that is 86 billion na. So, mas kumuha pa sila ng 30 billion sa CHED. Ang CHED, ibig sabihin, Commission on Higher Education. Ang mga scholars natin sa CHED ay 600,000 na scholars ang apektado na hindi makapag-aral sa 2025 sapagkat kinuha nila ni Chis Escudero tsaka ni Grace po ang 30 billion mula sa CHED. At ibinigay naman, kinarga doon sa mag 30 billion plus 74, that is already 104 billion plus plus 12 billion, so 116 billion na naipon nila. So ano ngayon ang gagawin natin? Kumuha pa rin sila, by the way, doon sa 16.7 billion sa Department of Transportation. So ang nangyari ay, ulitin natin ang bilang, 74.4 plus 30, 104. Tapos plus 30, plus 30, 104. Plus plus 12 billion sa DepEd. So, 104, 116. So, plus ngayon sa 16.7 sa Department of Transportation, so 132. O sa round up na lang natin, 133 billion na. Kumuha pa sila sa yung pinagkukunan nila ng pondo ay for peace, 50 billion. So, 130 plus 50 billion, that is 180 na. So, kumuha rin ng pondo mula sa Office of the Vice President kay Sara Duterte na 1.57. So, nasa 180, 190, mag-190 na. So, meron pang sa Pre-College na 3 billion. So, almost 190 na rin. Sa DSWD na tupad, na 4 piece, kinunan pa ng 50. So, 200 plus na, 240 plus. So, may kumuha pa rin ng 18 billion sa tupad. So, ilan na? Basta kay sa total na kinuha nila, gusto nila punduhan ang 288 billion na kailanganin na ipundo sa flood control projects at ayuda sa AKAP at sa AX na 80 billion. So, 80 billion plus 288, that is 368 billion pesos ang nilipat nila. Kabastos talaga, di ba? So ngayon, ang problema dito ay paano gagawin ni Bongbong Marcos? Kaya ba sa veto power niya? Ang sagot, hindi po. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng veto power ni Bongbong? Ang veto power po na gagawin ni Bongbong, sasabihin lang ay erase, delete. I-delete niya halimbawa ang budget ng ng ayuda. Pero pag dinelete niya, hindi niya pwede ilagay sa kung saan ibang pang budget ang i-delete niya sa ayuda. Ang ayuda kasi sa AKAP, 26 billion para sa mga congressman at 5 billion para sa mga senador. So, tumatakbo na 31 billion. So, i-delete na lang niya. Ibig sabihin, hindi niya pwede, wala siyang kapangyarihan na ilagay sa ibang item. Hanggang delete lang siya ang kapangyarihan niya. So, ano pang gagawin niya? I-delete ba niya kung muna bawasan ng 12 billion ng DepEd, i-delete yung DepEd? Hindi rin pwede. So, ibig sabihin, alin ang i-delete ni Bongbong Marcos? Of course, i-delete niya rin, mapilitan siya mag-delete nito tinatawag na
flood control projects na 288 billion. So, yun ang gagawin. So, kung gagawin niya yan, ang kasunod na problema, tanong, may babalik ba yan kung saan kinuha? Sagot, hindi po. Kaya, tama lamang ang suggestion ni Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brusas at Congressman Raul Manuel at nitong huli si Senador Amy Marcos, tama lamang ang kanilang proposal na ibalik muna, ayusin muna ng todo ng Bicameral Conference Committee na magkita-kita sila ulit at ayusin. Pero paring Dani, Attorney Pilayo, ang problema, mukhang sinadya ng mga congressman natin na masabotahe si BBM, nag-leave na, nagbakasyon na. So kung nabakasyon, hindi sila babalik sa meeting para hindi matuloy ang meeting na babaguhin ang budget. Kita mo, mga tuso talaga. Oh, sabihin ito nalalagay na naman ang Pilipino sa balag ng alanganin. Ganun na naman ang mangyayari. Sa tawa na lang ba tayo ng tawa nito? Okay. At least, titingnan natin sa Duterte na issue, medyo maliwanag na ang solusyon. Pero maraming problema pa i-discuss ko. Marami pong hidden agenda. Kagaya ng hidden cave na pinuntahan namin ni Attorney Pilayo kanina. Hidden cave nakita namin. Pero itong isa hidden agenda, mukhang hindi namin kayang makikita to. Okay, so ngayon, kasunod na pag-usapan natin, na sandali lang talaga, ang pinakamalaki po ang tinatawag ni Attorney Danilo Pilayo na mother of all pogos ay nandyan sa Island Cove, sa Cavite. Lupa na pag-aari ng mga Rimulya. Paano ngayon yan? Kasi ang Department of Justice na Secretary ay si Boying Rimulya. Ang Department of Interior and Local Government na Secretary ay kapatid niya na si John Vic Rimulya. Ano gagawin natin ngayon? Ngayon, sinara na daw nila. Siyempre, secretary sila sa dalawang departamento, isara talaga nila yan. Otherwise, magagalit si BBM sa kanila. Ha? Tapos, anong nangyari niyan? Ano ngayon ang diskarte diyan? Ito, sa sunod na natin pag-usapan. Pero mayroon akong pauna na informasyon sa inyo. Yung Island Cove po, ang nagdiskarte diyan ay si Kim Wong. Siguro marami sa inyo nakakilala kung sino si Kim Wong. Si Kim Wong po ay siya po yung tao na kasabwat ng mga sindikato na nag-hack ng bangko ng Bangladesh na nakunan nila ilang billion US dollars, million US dollars. So ngayon, sinauli nila yon, ang kalahati lang na isauli nila sa Bank of Bangladesh. Ang utak nun ay yung mga grupo na kasama ni Kim Wong. Si Kim Wong ay sugarol yan dito. Talo pa niyan si Atong Ang. So anyway, si Kim Wong po ang pumagitna para mabili ng mga Chinese ang island Cove na 34 hectares at ibenta sa mga Chinese pogo. Pero meron po kong alam dyan na kasama po daw sa condition, ganito, oras na umalis ang pogo, ay ibabalik ang lupa sa Rimulya. Kaya gustong-gusto ng Rimulya na maalis ng pogo para maibalik sa kanila ang lupa. May mga building pa. Hindi ko alam kung papayag sa Atty. Pelayo, bibintan siya ng, ng isang unit. Kaya pang gawing condominium yun? Mukhang hindi pwede. At saka, pangit, gawa ng condominium. So, iyan na po muna ang ating pag-usapan sa ngayon. Sa sunod na tayo mag-usap ng iba pang bagay. Pinaliwanag ko lang sa iyo yung mga panimula at saka mga muka. Yung mga komplikasyon nito ay sa susunod ko na po ibablog. So, babatiin ko na lamang po kayo. Okay. Si Alolalia, good evening. Rolando, good evening. Victoria's Choice, good evening. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, buenas noches. Inday Sescon, hello. Attorney Toto Causing, good evening. Tapos Manong Riban Channel, ay Kapsat.
Naimbag Rabim. Tapos, napawawa ako sa kanta mo kanina kay Freddy Aguilar. Betong, habang andito ako sa El Nido, napakinggan ko yung kanta mo. Betong, good evening, Engineer. Ibar Mozar, good evening. Po, Engineer Toto Kausing. Polo Carpio, ICC is crime against humanity. Local courts and criminal. According to Colmenares, case is complementary. Alam mo, sa sunod ko lang i-discuss para maintindihan nyo kung anong komplikasyon sa gitna ng ICC at ng local courts. Ha? Pero parehong crimes against humanity ang ikakaso. Hariraya, anong kaso under revised penal law? Ay, wala po sa revised penal code. Nandyan po sa Republic Act, i-google nyo po, Republic Act 9851. Yan po, nandyan nakalagay ang crime against humanity. Okay? Tapos, Hariraya, unless papasok ang ICC, kaso ang nag-withdraw na kayo, hindi natin alam kung anong sinasabi mo, no? Pero anyway, malabo nga naman talaga. Sa susunod ko lang i-discuss para maliwanag sa inyong lahat. Aglicerio Umali, Sara for President. So, sa sunod, Estrelito Jose Salvar, mabuhay po kayo. Tapos, Pau Francisco, good evening po. Ronaldo Camilis, Hari Raya, malabo pa sa Alkitran yang pinagsasabi mo na makasuhan ng mga yan. Makasuhan po. Makasuhan. Yung papakita ko sa inyo. Sa sunod ko na i-discuss. Rusty Di Guzman. Good evening, Attorney Engineer Toto Kausing. God bless you. Emilda Sinoy Talaugon. Magandang hapon po, Engineer. Omam Reacts. Bert Glino Kati TV. Kalbo Upaw. Ang galit sa akin. Tawag sa akin, Kalbo Upaw. Walay buhok. May kalbo ba na may buhok? Ikaw naman. Akala mo ba, nasasaktan ako sa ginagawa mo. Ikaw ang lumalabas po, kung sino man ka. Ang problema sa iyo, yung pangalan mo ay troll ka. Pero hayaan mo na lang, mabuti pang makinig ka para marinig mo na magagalit ka, maasar ka pag tinitira kong inyong mga idol. So, Elfredo Madura, baka 1 billion pesos per congressman ang senator, puro makasigurado na ma-impeach ang BP. Sa sunod natin pag-usapan ng impeachment, Ariraya, checkmate na si Marcos, ayan, Brad, okay, Romeo Bailes, Randy Millan, Rafael Deleca Cardaño, Titina Gallardo, Doc Ray, Avi Bahian, Rolando Valdez, Josefa Celestino Garfield, Pamsi, Evangeline, Socorro Aloseño, lumaganap talaga ang mga kabulastugan sa panahon ng mga Duterte at mga alipores niya. Raquel Cardel, good luck sir. Rafael Delica Cardaño, Dok Toto, magandang gabi po sa lahat. Agnes De Quiros, good evening from Naga City, Bicol. Oy, Maray na Banggi. Onofre Cabrera, kailan kaya kayo makakita ulit sa HQ Binyog? Sige, pupunta lang ko dyan sa Bicol. Sasama ko si Attorney Insurrecto tsaka si Attorney Danilo Pilayo. Tsaka si Attorney Manny Saez. Pupuntahan namin yan. Okay, so sino pa? So ngayon, animbag rabiim sa mga kabsat ko. Bati na lang ako Tapos alis na muna ako kasi may gagawin pa kami ni Attorney Pilayo. So sa mga Pinoy dyan sa Hapon, sa Japan, Konbanwa. Tapos sa mga sa Germany, Guten Abend. Sa Hawaiian, Aloha, ang good evening sa kanila, Aloha, Aiha. Tapos sa mga Italy, so Buongiorno kung umaga. Pero kung gabi na, Buona Serata. French, Bonjour kung umaga pa dyan, o di ka Bonsoir pag hapon na, pag gabi. Tapos sa Netherlands, Guten Morgen kung umaga. Tapos Guten Habon kung gabi. So ngayon, let me extend my greetings sa mga kababayan natin sa Pangasinan,
maabig labi o di kaya masantos si labi. Sa Kapampangan, mayapabingi. Sa mga iba nag mapya nga gabi. Sa Ibaloy, mapting nga jabi. O sa Kangkanay, gawis labi. Sa mga Itawis, napya nga akaturog o napya nga gabi. Tapos sa mga Tausog, marayaw dom. Sa mga Maguindanao, mapya magabi. Sa mga Maranao, mapya magabi. Mambo. So sa mga Muslim, sisi sa Chanilakan, Assalamualaikum warahmatullahi hitala barakato. Sa mga Kristiyano, ang Diyos po, ang si Yesu Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kaya pagdasal po tayo lagi para mabigyan ng isip at konsensya ang ating mga leader sa ating bayan. Okay, ganun na lamang po. Francisco de la Rama, GPA Channel TV, Sandra Letran, tapos Joseph Santiago. Magandang gabi po sa inyong lahat.